Hello, what's up guys? Welcome back to Good Boy Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. This time, we're gonna talk about Looney, may nanalo na featuring Frizzle. Like muna natin yan guys. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Looney. At ito nga pala ay requested ni Ryan Hilario 2346. Sabi niya may nanalo na Looney. Ervin Pangan din, requested din to ni Ervin Panga. May nanalo na Looney naman, Boss Plan. So gagawin na natin yan guys. Tingnan natin kung meron pang iba ditong ano. Nagpapa-shoutout para si World Creature 909. Sir Plan, sana po ma-shoutout naman ako. Thank you. At pa-request na din po sana ng J Black at versus Marshall. Gagawin natin yan guys. Nagawa ko na rin yung kay Noodles. Yun na lang pala. So shoutout ko rin pala to si tawag dito, si Eric Badtrip. Sabi niya, long time no vlog, boss. Pa-shoutout, boss Eric Tattoo here from Cabanatuan City, working here in KSA. Yan. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Looney. At sa mga nagre-request, maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo. Medyo mabagal lang talaga dahil nga ang dami kong gagawin, so minamadali ko na rin siya. Ito ay 4 minutes lang, kaya magagawa natin ito ng mabilis. So maraming salamat. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at kung hindi niyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At ganun pa man, hindi ko ina-atake yung mga paborito ninyong artist. Huwag niyong isipin na haters ako. Hindi ko ina-atake si Looney sa mga sinasabi ko. Nag-e-explain lang naman ako. Reaction video eh. Kung hindi niyo gusto yung reaction video ko, kayo mag-react. Gumawa kayo ng sarili nyong reaction video. Mas madali naman para sa inyo eh. So, ito para lang to sa mga nanonood ko na gustong makita ako mag-react. Ganun pa man, gawin natin guys para makarami tayo. Bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, na audio engineer at the same time, ang master hypnotherapist, ang NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description na doon yung personal channel ko. Gusto nyo kung marinig mag-rap o kumanta, may bago kaming kanta ni Flick G 31243. Check nyo lang yun guys. At may kanta rin kami ni EJ Power, ano ba title nun? Sige lang. So check nyo lang yun sa description ng yung personal channel ko. Huwag nyo kalimutan, tapusin ng video. Tignan natin, Looney may nanalo na. Maganda yun na kasi yung nakuha ni Looney, gusto kong sabihin dati na parang umpisa pa lang ng music, may naririnig na ako. So, ibig sabihin, mula sa umpisa hanggang sa dulo, meron ka ng buo na kagad siya. Tawag ito, meron ka nang naririnig, meron ng something, may subject na. So ano na siya, puno na kagad. Hindi sayang yung beat, you know. Tuloy natin. Kamukha niya si San Jose, ano ba yung singer? Nakalimutan yung pangalan. Ang ganda ng pagkakagamit, no, kasi gumamit na kagad sila ng synth bass. May synth bass, may whine na kagad na synth, tapos snaps lang. Yun lang, buo na kagad yung instrumental. Tapos may gitara, konting strum ng gitara lang. Papakapal. Okay? Sa wakas, napunta na rin sa tamang tao. Ganito pala pakiramdam ng manalo. Kamusta ka, bossy? Wow! Sabi niya, sa wakas napunta na rin sa tamang tao. Ganito rin pala yung pakiramdam ng panalo. Which is facts din yun kasi maraming kalalakihan ang nahihirapan maghanap ng tamang babae. Kasi may mga babae kasi na hindi ganun naturuan din kung paano magmahal ng tama, hindi rin nakakuha ng tama experience, which is hindi naman kasalanan din kasi ng mga babae yun na hindi nila alam paano magmahal, paano sumunod, paano sumuporta, wala silang idea. So para sa mga lalaki din na parang naghahanap kagad ng babae na parang susuportahan kagad tayo, maiintindihan kagad tayo, lagi lang nasa likod natin. Kasi ang mga lalaki guys, gusto namin mag-isa lang kami na ginagawa namin yung isang bagay. Pero nandyan ka, nanonood ka, 'di ba? Kaya hindi na naintindihan ng babae na parang gusto namin pag-isa kami pero nandyan ka lang, nanonood ka.
Kumbaga, yung presence mo, suporta na sa amin yun. Kasi may mga babae, ba't nandito ako? Di mo naman ako kailangan. Diba? Parang ba't kailangan pang nandito ako, nag-stay ako dito? Kailangan pang tingnan kita, panoorin kita, ano ako, fan girl? Hindi naman sa ganun eh. Kumbaga, gusto namin na nanonood ka kasi yung presensya mo nagbibigay sa amin ng confidence. Pakiramdam kami, hindi kami alone. Hindi kami nag-iisa. Even though gusto lang namin mapag-isa, ginagawa yung bagay at gusto namin. Kung nga, naglalaro ako ng computer dito o game. Habang naglalaro ako, hindi ko sinasabi na umalis ka, gusto ko lang mapag-isa, pero gusto ko nandyan ka lang sa tabi ko. Yung moral support na yun, para sa amin mga lalaki, masarap sa damdamin yun. At yun ang hindi naiintindihan ng mga babae. Yung mga babae kasi na hindi naman distracting, very manipulative din sa mga bagay-bagay, and at the same time, parang very controlling din, diba? Ginagamit nila yung feelings nila, ba't di mo ko samahan, mga ganito, mga ganyan, which is hindi nila alam na yung mga ganun mga bagay nakakairita din talaga. Tuloy natin. Pakinggan man natin sa sabihin ni Looney. Wala pakiramdam ng manalo. Kamusta ka bossing? Mas good ba sa morning? Maganda ang gising, nasa mood na mag-recording. Magkano panalo pag ang pusta mo ay all in? Solo ko ang jackpot, tapos na unboxing. May nanalo na, di na kailangan magsumamo. Papunta pa lang, pero parang nandun na ako. Parehong pasaporte at papeles aprobado. Pakiramdam parang nakasukat ng kampyonato. Suriin nga natin yung sinabi dito ni Looney. Meron siya mga sinabi rito na mga gandang suriin. Sa wakas, napunta na rin sa tamang tao. Gusto ko rin yung vibe kasi mala old school West Coast. Ganito pala pakiramdam ng manalo. Kamusta ka bossing? Mas good ba sa morning? Maganda ang gising, nasa mood na mag-recording. Magkano panalo pag ang pusto mo ay all in? Solo ko ang jackpot, tapos na unboxing. May nanalo na, di na kailangan magsumamo. Ngayon hindi ko maintindihan kung kinakausap niya ba yung sarili niya, kinakamusta niya ba yung future niya, o kinakamusta niya ba yung sarili niya na kung kino-congratulate niya. Kasi parang at the same time parang sinasabi niya parang parang ginagamit niya naman. Eto lang yung mga nakikita ko base sa verse na to. Parang ang gusto niyang sabihin dito, parang ang tumatawag yung jowa niya papunta sa kanya. Kasi 'di ba nangamusta siya, parang eto sabi niya sa umpisa, tingnan niyo, parang ganyan dito. Suriyan lang natin guys, tapos tignan natin kung ano yung mas tamang definition. Sa wakas, Ayun, tumatawag siya, di ba? napunta na rin sa tamang tao. Ayun. Ganito pala pakiramdam ng manalo. Kamusta? Napunta na rin sa tamang tao. So, tawag niya siguro sa jowa niya, bossing, di ba? Kasi parang magre-recording sila tapos featuring si Frizzle Ann. So, parang maganda ba yung araw mo? Pwede ka na ba mag-record? Parang ganun. Taka-bossing, mas good ba sa morning? Maganda ang gising, nasa mood na mag-recording. Magkano panalo pag ang pusto mo ay all in? Solo ko ang jackpot, tapos na unboxing. May Yan, kasi may kausap siya eh. Parang pakiramdam niya naka-jackpot siya kasi parang nakuha niya si Frizzle Ann para mag-recording o parang nakuha niya yung loob niya, parang naging sila na, parang ganun. nanalo na, di na kailangan magsumamo. Papunta pa lang. Sabi niya may nanalo na, di na kailangan magsumamo na, panalo na siya, ba't pa siya magsusumama? Sabi niya. Pero parang nandun na ako. Parehong pasaporte at papeles aprobado. Pakiramdam parang nakasukat ng kampyonato. So so ibig sabihin niya parang meron siyang parang ito yung kwento sa mga tao na parang nahanap na nila yung tao na gusto nila makasama habang buhay, parang ganyan. Kasi may mga tao din kasi talaga na ang sarap din kasi gumising ng maaga pag alam nila na kasama nila yung tao mahal nila sa buhay. Yung talagang minamahal nila, diba? Ikaw ba, gigising ka sa umaga tapos yung kasama mo parang walang binigay sa'yo kundi puro problema. Putang ina. Nakawabwisit ka talaga eh. Kung yung kasama mo talagang supportive sa'yo, wala kang ibang pinag-usapan, hindi pagsiselos, hindi drama, kundi kung anong gusto nyo ma-achieve sa buhay. Pinupush ka palagi, gawin mo yan, you know. Ito gawin mo. Ibang pakiramdam yun guys.
Kasi yung mga ganong klase ng mga usapan, hindi nakakasawa eh. Pag usapang lambingan, harutan, iyutan, parang nakakasawa. Promise guys, dignan nyo lang. Nakakasawa yun na parang, wala lang, yun ang pag-uusapan natin. Putang nakalibugan. Parang, pero pag ano ba, meron ka bang balak na ano, bang may business ka bang mga ganon, ibang pakiramdam na yun guys. Tuloy natin. para sa akin, my only dreaming. Wait na bukas, di na patataya. Iuwi na kita, may Ang ganda ng pagkakasabi kasi parang ang sinasabi dito, parang si Looney yung nanalo na. May nanalo na sa puso ng babae na yon. Pero kasi 'di ba lagi sinasabi, meron tayong kasabihan na yung mga babae ang pumipili ng jojowain nila. Sila yung pumipili ng mga lalaki na gusto nila, na naiiyot sa kanila, nakakantot sa kanila, which is true, you know? Sa perspective ng iba, 'di ba? Tapos yung mga lalaki naman, tayo pumipili kung sino yung gusto natin pakasalan. So kahit pinili mo maging boyfriend mo, hindi pa rin kita gustong pakasalan. Bakit? Kasi hindi ko nakita yung qualities na gusto ko. Kasi in the longer run, parang makita ko na parang, parang hindi ikaw yung, parang wala sa'yo yung kalidad na pwede kong ipakasalan na babae. Sa idea ng karamihan ng mga Pilipino, sa perspective ng human being, parang sinasabi nila balagi, yung babae yung price. O yung lalaki yung price kasi kami yung, in reality, ito masakit to sasabihin ko para sa mga babae, but, yung mga lalaki talaga ang pumipili ng jojowain nila. Sasabihin ng ibang mga rapper dyan, yung mga babae talaga pumipili ng jojowain nila. Hindi. Kung talagang sila pumipili ng jojowain nila, wag silang magpaganda, wag silang magpa-sexy. Pumunta lang sila sa bahay nila, wag silang mag-cellphone. Wag nilang i-expose yung sarili nila. Kasi in reality guys, ang mga babae lagi nilang ina-expose yung sarili nila. Lagi nagsa-selfie, lagi nagpapaganda, nagme-makeup, nagpapa-sexy. For what reason? Para sila yung piliin ng lalaki. Bakit? Kasi ang kompetisyon para sa kababaihan ay mataas. 'Di ba? Mataas ang kompetisyon sa kababaihan eh. 'Di ba? Kailangan nila magpaganda, magpa-sexy, pataasin yung followers nila, 'di ba? Kumiyambot-kiyambot ng ganyan para piliin sila ng mga lalaki at ang dami mga lalaki na pumipili sa kanila, 'di ba? Ang dami. Pero syempre, hinahanap nila yung gusto nila na pipili sa kanila. So doon lang nagkakaroon ng choices. Pero in reality, yung pinaka-substance talaga, nag-i-start sila makipag-compete sa dami ng mga babae para makita sila at mapansin ng mga lalaki. O di ba? Tayo pumipili. Kaya lang tayong nare-reject, yun yung nakikita. Ang nakikita, yung mismong sagot na. Pero hindi yung mismong formula. Kasi ang tanong dito, sino ba talaga pumipili? Sila nagpe-prepare eh. Sila nagpapaganda, nagpapasexy, nagpipicture, selfie ng ganyan. Kaya minsan, pag nagkaanak na yung mga babae, bumagsak yung value nila, kahit gaano ka paaganda, yung mga tatanggap lang sa'yo, mga bisakol na lang din. Mga single dad na lang din. 'Di ba? Hirap na silang mag-asawa. Kasi sino bang gustong magkaanak sa isang tao, tapos yung kuya ng mga anak nila, galing sa ibang lalaki? 'Di ba? It doesn't make any sense. Masakit yun para sa mga lalaki. Habang buhay na dala yun eh. 'Di ba? Kung isipin yung mga gano'n, yung mga babae, sila yung palaging gano'n. Ang karamihan na kasi, maraming mga lalaki na hindi qualified para sa mga babae na nagpapaganda at para makapili sila. Kailangan nila yung, sinasabi na nga ng mga babae, kailangan nila ng 666, 6 feet height, 6 figure na income, 6-inch dick, 'di ba? Ang 5'6 ka nga, 5'7 ka nga, katulad ng height ko, tapos pogi ka, 5'7 ka lang. O, 'di ba? Tapos pipiliin nila yung matangkad, mukhang mongoloid, putang Di ba? Pero matangkad, pwede na yan kahit matangkad. Kahit ang daming sakit, basta matangkad. Ganun yung mga babae tumingin eh. Di ba? So, may sira din sila sa tuktok minsan kasi gusto ng, yung definition nila ng security, tangkad. Hindi financial, hindi masculinity na gano'n, hindi yung decision making, kundi yung tangkad. Kaya ang dami mga babae na broke, walang pera, ang daming anak, tapos yung asawa nila lasinggero. Nasaan? Pinili ninyo matangkad eh. Bobo pa mag-isip, bobo sa decision making. Walang business, walang motor, walang bahay, walang kotse. 'Di ba? Oh. So dito sinasabi dito, nanalo na si Looney kasi siya pinili ng babaeng 'yon. Pero in reality, tayo bilang high status men, ang pumipili ng babae para sa atin. Ang dami nagpapaganda sa tingin mo ba yung mga mayayaman, mga milyonaryo?
ano sila, liligawan ka nila? Hindi. Pag nakita ka namin, ang dami mga ganda rito na gustong-gusto kami. Gaganon lang yung mga milyonaryo. Pipili lang ako dito. Pwedeng Chinese, pwedeng Thailand. Punta lang sila ng Japan, pipili lang sila ng magaganda. Oh, makikita mo ba yung mga maganda? Ayoko sa'yo. Walang ganon. Ang daming maganda dyan, makikipag-compete para sa milyonaryo na yan. Kaya unahin yung mga lalaki, palaguin ninyo yung pera ninyo, yung wealth ninyo. Tuloy natin. Bukas makalawan, di na magandong sa piling mo ay may nanalo na. Ang gandang bagay din yun kasi parang sinasabi may nanalo ka na sa feeling ko. Ganon din yung sinasabi nila para sa akin may nanalo ka na, parang ganon. Parang sinasabi din yata dito. Bukas makalawan, di na magandong sa piling mo ay may nanalo na. Sa feeling mo yung nanalo na, parang sa feeling mo may nanalo na at ako din yun, yung babae nagsasabi. Kasi sa feeling mo, parang ang swerte ko din kasi ikaw yung napili ko, di ba? Kailangan mo lang talagang i-distinguish paano ka maging alpha. Kasi sinusuri ng mga babae yan eh. Paano ka ba mag-decide? Like ka nilang i-challenge. Paano mo sila i-handle? Sino ba may gusto mag-handle ng babae? Diba? Ang gusto namin, kahit papaano, kaya mo mag-decide para sa sarili mo. Kailangan ko lang tingnan kung tama yung ginagawa mo. Diba? Hindi nakaka-apekto, nakakasira ng relationship. Tuloy natin. Sa wakas, nagka-girlfriend din. All I need in this world of sin. Katada niya ay perfect din. Ang tagal pinagdasal, sobrang worth it, man. Finish na, di na mangingisda. Nakita ko na yata ang tanging nag-iisa. Minamahal. Kita mo, nakita ko na yata ang tanging nag-iisa. Hindi na ako mangingisda. Diba? Hindi na ako mangingisda. Kasi marami kang pinangisda. Titignan mo, pangit to, tapon. O, bata pa to, tapon. Biruin mo yun, kailangan mo pa rin bilang mangingisda, ikaw yung bumibingwit, ang daming mga isda sa dagat. At ang tingin ng mga kalalakihan sa mga babae ay isda, namimingwit kami. Kung saan namin madedefine, mabubusog kami. Magiging okay sa amin. Yun yung sinasabi doon ni Looney. Ang laking bagay din. Facts yun. Finish na, di na mangingisda. Nakita ko na yata ang tanging nag-iisa. Tanging nag-iisa. Hindi ang aking sinisinta. Ikaw lamang wala ng ibang nanaisin pa. Facts! Isawang sagot sa panalangin. Kahit sino ay magiging magasalin. Pangako walang ibang hahanapin. Ika'y papakasalan kung iyong mamarapatin. Plano ko matinding pag-propose kay bossing. Paputok sa dilim para sure na omsim. Platinum na singsing, diamonds ang frosting. Paglabas ko ng ring tapos na ang boxing. Paglabas ko ng ring, tapos na ang boxing. Paglabas ko ng ring, yung ring, double meaning din yun eh. Yung ring sing-sing, pero paglabas ko rin ng ring sa boxing match. Ulitin nga natin yan. Aking sinisinta. Sa wakas nagka-girlfriend din. All I need is Utang na girlfriend. Sa wakas, nagka-girlfriend din. Pero sa totoo lang, ganun yung mga lalaki, nagka-girlfriend pa lang kami. Nakatingin na kagad kami sa future. Parang tinitignan na namin kagad yung qualities. Pero minsan kasi, pag nakakita kami ng jowa, yung nakita namin, automatic, pag na-match niya na kagad, yung mga qualities na gusto namin bilang para mapangasawa, parang hindi kami na problema sa'yo na nasusukat kagad namin kasi nag-gauge namin eh. Pag nakita na namin, oh shit, wala, gusto ko na ito mapangasawa agad. Honest kami sa sarili namin na ikaw talaga ang gusto namin pangasawa. Totoo yun. in this world of sin. Katada niya ay perfect din. Ang tagal pinagdasal, sobrang worth it, man. Finish na, di na mangingisda. Nakita ko na yata ang tanging nag-iisa. Minamahal ni Lily ang aking sinisinta. Ikaw lamang wala ng ibang nanaisin pa. Ikaw ang sagot sa panalangin. Kahit sino ay magiging magasalin. Pangako walang ibang hahanapin. Ika'y papakasalan kung iyong mamarapatin. Plano ko matinding pag-propose kay bossing. Paputok sa dilim para sure na omsim. Platinum na singsing, diamonds ang frosting. Paglabas ko ng ring tapos na ang boxing. Para sa akin, I only dreaming. May nananasa sa stars, bukas di na patataya. Iuwi na kita, may nananandang mabalik ang puso ko. Naalala ko nun. So, binisita ko si Crazy G. Ito, ma-share ko lang sa inyo. Binisita ko si Crazy G, tapos naglalakad kami, na, mag-i-smoke lang siya sa labas. Tapos naglalakad kami. Tapos meron akong nakita parang sa condo nila. Parang merong, doon parang alley.
parang sulok kung saan sabi ko, G, anong ganda mag-music video dito. Doon lang, sa totoo lang, wake up call yun sinabi sa akin ni Crazy G. Sabi ko, bro, tignan mo to, parang ganda mag-music video sa dito. Tapos habang naglalakad kami, tinignan ako ng masama ni Crazy G, sabi niya, ang pangit mo naman pumili. Tawa dun eh. Dahil yun eh. Walang kahabag-habag si Crazy. Sabi niya sa akin, tinignan niya ako ng masama. Ang pangit ko nang pumili ito ng venue. Ang dami nang gumawa dyan. 1990s ko pa nakikita. Which is, narealize ko, totoo yun, guys. Ang dami nang gumawa ng ganong klase ng music video. Nasa alley ka, nasa elevator. Kailangan mo din talaga maging unique, maghanap. Kaya karamihan ng mga artists ngayon, usually yung mga music video nila, cartoons na, nagiging may superpowers na sila. Kasi kailangan mo na maging kakaiba eh. Kasi ang labanan ngayon, hindi lang basta musika. Pati music video, labanan na din eh. Kailangan mo talaga ma-project sa mga tao kung ano yung nilalaman ng mensahe mo, kahit din sa visual. Ang laking bagay nun. Shout out kay Crazy G. Pupunta na tayo sa pinaka-exciting na parte. Official na kami. Ayun, Julian San Jose pala kamukha niya. Vow to help you love life, to always hold you with tenderness, and to have the Tato? patience that love demands. I vow to fiercely love you in all your forms. Tato yan ah. At sa wakas, di na pagtataya. Iuwi na kita, may ganda-ganda. Ito suggestion ko sa mga lalaki, magtrabaho kayo. Magtatanong kayo sa akin. Bakit Sir Plan, bakit ang dami mong trabaho, tatlo-tatlo, may business ka pa? Kailangan guys eh. Kasi kailangan talaga sa edad mong 40, kailangan successful ka na. Meron ka ng business, meron ka ng savings, maayos yung pamumuhay mo. Kasi yun yung nagbibigay sa'yo ng confidence para humarap sa mga tao eh. Kasi titignan mo, magre-reaction ako dito, tapos ang dami kong haters sa baba, sinisita ko, marami akong mga mapanirang mga tao. Pero in reality, sa aming dalawa, sa ating lahat, sino lang ba may ginagawa? 'Di ba? Bukod sa nagre-react ako, hobby ko na lang to. May trabaho pa ako, may kotse, may motor, may natutulugan din. O, 'di ba? Yun yung malaking bagay at malaking sampal na hindi ako maasa sa magulang ko. At hanggang ngayon, nagsusumikap ako para sa aking sarili. Maging successful. Kung kaya ko, kaya nyo rin eh. At makikita ninyo, maraming ahad lang sa inyo, maraming mapanira, pero yung mga panira sa inyo, wala ba? Ano ba kinakain nila? Ano? Mga nakatsinelas pag naglalakad, yung motor ninyong kakarag-karag. 'Di ba? Namamasahe, nangungumute kayo. 'Di ba? Wala, hindi pa rin kayo successful hanggang ngayon. 'Di ba? Mga manginginom, sunog baga, wala kayong direction, hindi kayo solido. Kaya ang gusto ko mangyari, ang suggestion ko sa inyo, magsipag kayong mabuti. Maging selfish muna kayo for 3 years, for 2 years. 'Di ba? Magtrabaho lang kayo, huwag niyong pansinin yung mga tao. Wala kayong ibang gagawin, manood lang kayo ng reaction video ko, pakinggan niyo yung mga sinasabi ko. Maging totoo kayo sa sarili niyo, magsumikap kayo, kumain kayo sa tama, matulog kayo ng tama, mag-exercise kayo, mag-gym kayo palagi. Kailangan maganda yung katawan ninyo. Tignan niyo yung katawan ko, guys. Sasabihin niyo, Sir Plan, bakit parang laki naman ng katawan? Ganun talaga eh. Bakit? Kasi yung katawan, ang hirap i-build up niyan. Taon yan. Pag in-interview kayo sa kumpanya, tapos nakita yung maganda yung physicalities niyo, yung physical attributes ninyo, automatic, hire kayo kaagad eh. Bakit? Tanong nyo sa akin, Sir Plan, paano kayo ma-hire? Bakit? Kasi nakikita nila, yung definition ng katawan mo maganda. Na-associate ng mga tao na pag maganda yung katawan mo, ibig sabihin masipag ka. Kasi it takes time para ma-build yung ganitong klase ng physique. 'Di ba? Yung mga bagay na yan, hindi yan nakikita ng mga tao, hindi nila naiintindihan. Yung mga ganyang klase ng qualification, hindi lang basta mental, 'di ba? Itsura, pananalita, talino ang kailangan yung i-build up, katawan din. Ayusin ninyo yung ngipin ninyo. Bakit? Kasi pag socialize kayo sa mga kaibigan ninyo, ang unang-unang papansinin yung ngipin eh. Yung pangit yung smile ninyo, marami kayong mga tinga, ang baho ng hininga ninyo. 'Di ba? Oh, smile ang number 1 weapon sa humanity. Since unang panahon nun pa. Ngiti. Pag magandang ngiti ninyo, attractive. 'Di ba? Lagi kayong nakasmile, hindi kayo nakasimangot, hindi kayo nananarantado.
Ang bilis makahugot ng friends nun. Ang bilis kumonek sa mga contact nun. Diba? Huwag kayong feeling cool na putang inakala ninyo kung sino kayong siga. Ang dami kayong, puro kayo nagsisiga, nagpapakagangster kayo. Wala naman kayong trabaho. Diba? Wala kayong trabaho, wala kayong pera. Diba? Tigilan nyo makagaguhan na ganyan, guys. Huwag kayong masyadong maangas na parang, tigilan nyo mga ganon. Mag-focus kayo sa sarili nyo, sa karir ninyo. Kumita kayo ng pera. Mag-save kayo, i-invest ninyo. Umanap kayo, 2 kaibigan, 3. Tapos pag-usapan nyo, paano ba tayo kita ng pera? Paano tayo kita ng pera? Ano bang business ang maganda? Diba? Mag-ambagan tayo, magbenta tayo ng ganito. Hanap tayo ng pwesto, mag-ambagan kayo, guys. Habang wala pang masyado nakakita ng potential ng Pilipinas, please, gawin nyo. Mag-open kayo ng isang, umarkila lang kayo ng isang kotse. Ambagan kayo 3 magkakaibigan, lagyanin nyo ng mga putang inang mga chemicals, mag-start kayo maging mobile cleaning company. Tagalinis ng mga motor, tagalinis ng mga kotse. Kayong 3, magsama-sama. 2 kayo magkapatid kung gusto ninyo. Gumawa kayo ng sarili nyong business. Mobile car wash. Mobile motorcycle wash. Ganun lang. Diba? Tinda kayo ng banana kayo. Magluto kayo. Tropa nyo magaling magluto. 3 kayong chef. Diba? Oh, maglao kayo ng kape. Ice coffee. Puta, magkano lang ang yelo? Unahin nyo, pumera muna kayo, guys. At pag nagkapera kayo, hindi na kayo mauunahan nun. Na mga, ang importante may naumpisahan kayo sa araw na to. Yun. Kasi, yung iba nagsasalita lang eh. Kayo nakapag-umpisa na kayo. Diba? Hanggang ngayon kasi, eto bibigay ko sa inyo idea. Pag nakikita ninyo yung gusto nyo gawin sa buhay ninyo, gusto nyo makamit sa buhay, alam nyo kung bakit meron kayo tinatawag na manyana habit. Yung manyana parang bukas na lang. Diba? O nagpo-procrastinate kayo na parang ayaw nyo munang gawin. Kasi alam ninyo sa sarili ninyo at wag nyong i-deny ito sa akin mga putang ina ninyo na pag nakikita ninyo gusto nyo mangyari sa buhay nyo, natatakot kayo sa commitment. Ayaw ninyong gawin kasi natatakot kayo. Alam nyo, marami kayong pwedeng isakripisyo pag gusto nyong abutin yung pangarap ninyo. Sakripisyo na mawalan kayo ng tropa, sakripisyo na hindi kayo makakagala, sakripisyo na parang wala na kayong panahon sa ibang mga bagay, sa hobbies ninyo, sa kung ano-ano man yung mga vision ninyo. Wala na kayong ganun. At iyon yung katotohanan doon na hindi nyo makaalis sa sarili ninyo. Natakot kayong mawalan para sa idea ng goal ninyo. At iyon yung dapat ninyong gawin. Fuck everybody. Fuck yung mga demonic entities na nasa isip ninyo. Gawin ninyo yung purpose ninyo. Kung hindi nyo mahanap kung ano yung business nyo ngayon, mag-try kayo muna kahit ano. Diba? O sir, ma'am, lakad ko muna yung mga aso ninyo. Diba? Sa contact ninyo. Kontakan nyo lahat dyan. Boss, pre, meron ka bang mga gigs dyan? Pwede natin puntahan. Diba? Tanggalin nyo muna yung ego at pride ninyo. Diba? Sabi, tingnan nyo na lang doon. Sa mga pre, kailangan ko ng racket ngayon. Meron ka bang racket dyan? Tapos na ako sa trabaho ko eh. May trabaho ako, pero kailangan ko lang ng extra racket. Baka meron ka dyan. Yun lang yun eh. Guys, maniwala kayo sa akin, guys. Pag ako talaga kumakain ako eh. Kahit yung kapatid ko sinasabi, bro, ba't ang takaw mo naman, kinakain mo lahat ng karne? Bakit mahilig ako sa karne? Bakit inuubos yung karne kahit busog na ako? Diba? Putang ina, pinapatay yung mga baboy, yung mga manok, tapos magsasayang ako ng karne? Magsasayang ako ng manok? Gaano ba ako kakupal nun? May mga tao dyan, puta, hindi inuubos yung pagkain nila. Bigas, hindi inuubos. Takaw tingin lang, hindi nila inuubos yung pagkain nila. Di inuubos yung baboy, yung taba, yung steak, yung isda. Tangina, sinakripisyo yung mga buhay na yun, tapos di mo uubusin. Di ba? Tangina ng psyche ninyo, di ba? Gaano ba ka-narcissistic nun? Di ba? Ako nun, pag nakita ko yung buhay na yun ng mga pinapatay para makain ko, talagang minimake sure ko talaga, man. You know, dahil sa buhay na sinakripisyo mo, I'll make sure na mapupunta yun sa energy ko. Ganun dapat yung mentalidad. Tuloy natin. Sorry guys, napakwento ka, mapunta lang tayo sa iba para kahit pa paano magkaroon ng substance yung reaction video. Ang daming yakapan dito. Very wholesome din na kasi, 'di ba, nasa mundo sila ng wala nakakita, madamo, parang ganyan.
exciting na parte. Official na kami, uwian na kasi May nanalo na. May nanalo na. Ang gandang bagay din nun. Shit, may nanalo na. Guys, huwag niyong kalimutan sa description doon yung personal ng channel ko. Check nyo lang ba, bago akong kanta. Ang title ng 31240. Kasama natin si Flick G at si, meron akong isa pang kanta na Sige Lang kasama si EJ Faber. Meron din akong music video. Ang title din nun yung English kasi yun eh. So, meron akong isa pang music video na darating end of this month. You know, Blessings darating, meron akong music video niyan. May susunod akong video, late night, you know. Sinusubukan ko nang gumawa ng mga English na kanta kasi sinusubukan ko ng magkaroon ng fan base dito sa Amerika din. Kasi pakiramdam ko hindi ako magkakaroon ng fan base diyan sa Pilipinas. So, talagang sinisikap ko din, tulad ng mga pagsisikap ng mga paborito ninyong artist, di ba? Sinisikap ko din, kahit sabihin ng mga tao na puro ko pasikat, puro ko ganito. Kasi dito rin nanggaling yung mga paborito ninyong artist. Nagsumikap din sila. Nag-start din sila, marami rin silang basher. Marami nagsabi din na pasikat din sila, na hindi sila sisikat, na parang papansin lang. Ganyan yan talaga pag nag-uumpisa ka. So, hopefully guys, ganun din yan, ma-apply mo rin yan sa entrepreneurship. Umpisahan mo yung business mo. Walang magsasabi ng walang milyonaryo na babastos at magdisrespect sa'yo dahil nag-umpisa ka mag-business o magtrabaho at magsumikap. Please, pakiusap ko sa'yo, ayusin mo yung buhay mo. Huwag kang magpapadala sa mga pag-gangster dyan, nagwawala dyan, mga walang trabaho, mga putang inang yan. Walang magagawa yung angas ninyo, tandaan ninyo. Dahil pag nagkasakit kayo, lahat mga tao nagsasabi na marami pang bukas, meron pang oras. Lahat sila nasa sementeryo na. Wala lang sila. Pagdating ng 8 years from now, makakalimutan tayo ng mga tao. 'Di ba? So much better na gawin mo na yung dapat mong gawin. At huwag mong sayangin yung bawat panahon na meron ka at gawin mo yung dapat na para sa'yo. Kasi I'll be honest with you, babalikan nyo tong mga video ko tapos marirealize niyo na shit, yan. Sana naniwala na kay Sir Plan day 1 pa lang. Kasi yung mga sinasabi ko, hindi nyo maririnig sa iba. Maririnig nyo na yan pag ibang tao na yung nagsasabi, kahit nasabi ko na dati pa. May kita ninyo, kahit nga sa FB, may kita ninyo, nasabi na, parang narinig ko na to kay Sir Plan. Pero ngayon nasasabi ng iba. Kasi yung mga sinasabi ko, inaral ko talaga yan eh. So, yung iba, magigets lang nila, maintindihan na, but it's too late, nasabi ko na. I said it first. So, much better na gawin ninyo yung dapat ninyo gawin. Ganun pa man, guys. Maraming salamat, guys. Galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tagit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Bird Pro. Ingat kayong lahat dyan. Bibigyan ko ito ng 10 kasi napakaganda at napakaganda din ng mensahe. Hopefully, tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga ganito klaseng musika kasi nakaka-inspire siya. Love story and stuff like that. Ganun pa man, galingan nyo guys at huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Looney at ingat kayong lahat yan. Kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out. At kung may masabi man ako hindi maganda, kayo na bahala magpasensya.